Alright, kumusta po kayo mga kababayan? Saan man kayo naroon? Magandang gabi at kumusta po kayo? Gusto ko pong pag-usapan natin muli itong tungkol dyan sa gulo sa West Philippine Sea. Particularly dyan sa Ayungin Shoal sa ngayon. Na ito na naman ang tinatarget ng ever-bully na China. Ang nakapagtataka po ay ganito. Ilang taon na po ba tayo binubuli ng China? Ilang administrasyon na ang lumipas, hanggang ngayon binubuli tayo. Bakit po kaya tayo binubuli? Or binabastos? It's synonymous to pambabastos, di po ba? Pagka walang respeto sa kapwa bansa. Bakit po kaya tayo hindi nire-respeto ng ating kapwa bansa? Ito po kaya ay dahilan sa tayo mismo ay walang respeto sa ating mga sarili. Sa papanong paraan? Hindi po natin pinapahalagahan ang ating mga sarili. On the national issue, paano naman po tayo irerespeto ng mga Chinese dyan sa karagatan natin? E tingnan nyo naman yung itsura nung, yung pinapaligiran ngayon na kuta. Yun ang kuta, fortress ng mga Pilipinong sundalo dyan sa Ayungin Shoal. Ano pong itsura? Matatawag po ba yun na fortress or putris? Putris na barkong yan na puro nakalawang. Buti hindi po tinitetano yung mga sundalong nakaistasyon dyan. Ang barko pala na to ay Second World War pa. Diyos mio, rocket age na uy. Tingnan nyo, gusto ang hatakin ng Chinese Coast Guard. Gusto nilang hatakin, itapon. Kasi junk na itsura eh. Dapat yan, binibenta na sa magbabakal. Baka nga pati magbabakal, hindi yan bilhin dahil wala nang papakinabangan. Puro kalawang eh. Ngayon, yun po ang tinatawag nating fortress dyan sa West Philippine Sea. So, paano naman yan irerespeto ng mga kapwa nila sundalo? Ang fortress po, kaya nga fortress, sturdy, matibay, powerful. An image of power. Anong image of power dyan sa BRP Sierra Madre? Luma, sira-sira, walang kuryente, walang tubig, walang maayos siguro na higaan. Well, hindi tayo nakapunta doon. Basta ang alam natin, it's a junk. It's a goddamn junk floating in the waters na dapat talaga hatakin na. Bakit hindi natin yan palitan ng mas maganda, mas bongga na barko na kumpleto ng equipment? Nagbabantay, di ba? Nagbabantay sa teritoryo tapos ganun ang itsura? Kinakalawang? Kumbaga sa ano, inuud na? Yan ang mukha ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal. Ganyan ba tayo kapobre, mga kababayan? Para yung station tinitirhan dyan sa karagatan ng ating mga nagbabantay na sundalo, itinitira natin sa isang kalawangin, kinakalawang na bahay? Di
ba? Ilang sundalo ang nandun? Mga nagbabantay doon. Aba, ang kalawang po ay delikado sa balat. Ako nagkanda kati-kati yung balat ko dahil sa nakapaligo ako ng tubig na may kalawang. Paano po tayo? Paano po yan irerespeto? Yung mga nakabantay nating sundalo dyan sa Ayungin Shoal, tingnan mo naman ang itsura. Pangtapon nga, pang kilo. Pwede nang ipur kilo. Hatakin na yun papunta dito sa mainland Philippines at ibenta yun sa magbabakal. Yun ang dapat dyan. Pero bago nyo yun dun alisin, palitan muna ng kasing tibay, kasing lakas, kasing kumpletong equipment nung Chinese Coast Guard na barko. May kuryente, may tubig, may magandang pahingahan yung mga sundalo, may matinong kusina, kainan. As in, livable. Livable para sa mga magigiting na sundalong nagbabantay sa ating teritoryo. Di po ba, mga kababayan? Ngayon, ang laki-laki po ng budget natin, ng ating gobyerno. Next year na budget for 2024, aabot ng ilang trilyon. Wala man lang ba doon para sa isang pirasong barko? Isang bagong barko. O sinasabi natin na kahit kalawangin yun, kahit ganun yun kabulok, importante, oo nga, importante kasi palatandaan yon ng ating pag-aangkin doon sa teritoryong yon. Pero, gawin naman nating presentable. Di ba ang dami-daming pork barrel ng mga kongresista, mga senador, lahat ng mga opisyales, kaysa dun sa mga millions and millions of pesos na nauuwi lang sa mga bulsa. Mga bulsa ng mga buhaya. Ano kaya kung mag-ambag-ambag kayo? Or gumagawa kayo ng budget for 1 year. Bakit hindi nyo isama yung budget para sa isang bagong barko? Kaya tayo hindi po nire-respeto ng China. Kahit na nga Vietnamese, hindi rin tayo nire-respeto dyan sa dagat. At sigurado, they are laughing at our backs. Pinagtatawanan po tayo. For sure. Kasi tingnan mo naman ang ating mga magigiting na, alam nyo yung mga natin, yung mga sundalo natin, lalo na yung mga sundalo nagbabantay dyan sa West Philippine Sea, ang tatapang nila eh. Matatapang, makabayan. Kasi kung hindi makabayan naman, hindi sila magsusugal ng buhay nila dyan. Ngayon, di ba dapat sila ang bigyan ng mataas na sahod? Magkano sinasahod ng mga sundalong yun? Tsaka magandang buhay dahil nakataya yung mga buhay nila doon. Di ba dapat maayos na tirahan? Hindi yung kung yung mga senador natin na mga niwala na mga qualification para maging senador. Dahil lang sa kasikatan, kaya nanalo. Tapos sumasahod ng 500,000 pesos, 500,000 a month. Paupo-upo lang dyan sa Senado at pasiga-siga lang. 500,000. Pero yung nagbubuwis ng buhay doon sa West Philippine Sea, magkano sahod? I doubt. Siyempre hindi yun kapantay ng sweldo nitong mga siga na senador. Diba?
Kung sino pa yung nagbubuwis ng buhay, yun ang tinitipid. O, kagaya niyan, tuwing maghahatid, kaya alam ng mga Chinese na siguro every week, naghahati doon ng pagkain. Kaya yun ang nakita nila na strategy. Harangin yung naghahatid ng pagkain para mamatay yung mga nandoon sa kinakalawang na barko. And then afterwards, di ba balak nila hatakin yun, itapon? Okay, sila naman kaysa sila ang magkinabang, hindi. Pakinabangan nila ng mga junk shop. Di ba? Hindi lang basta junk yun. It's a historical piece. Bakit hindi po tayo bumili ng barko? Parang yung mga turista nga dyan sa mga cruise ship, ang sasarap ng mga buhay. Bakit hindi natin at least man lang, hindi naman kapareho ng cruise ship, pero at least livable para sa tao. Human. Tirahan ng isang human. Lalo pa na isang matapang at makabayan na handang magbuwis ng buhay para sa minamahal na bayan. Di pa dapat? Sila ang dapat nating pahalagahan, mahalin, bigyan ng maayos na buhay, living and working conditions. Working condition because they're at work. They're working. There. Sa bulok na barko. Is it a good working condition? Working and living condition. Yung barkong yun. Magkano ba ang isang barko? Isang barko na kumpleto, may sariling refilling ng tubig, yung tubig na galing sa dagat, na desalinate, na desalinate, para hindi nahakot ng hakot. A floating city in itself. Diba? That's simple. Tapos may mga armas. May mga pambomba rin ng mga water cannon. May laser din. May mga machine gun. Sila, yung fortress nga eh. Alam nyo, itong mga senador, mga matatalino ba? Wala man lang bang nakaisip niyan? Palitan ko kayo dyan. Joke. Ako po'y nananawagan sa inyo mga senador, sa lahat po, pati kay Pangulong BBM. Bakit hindi po natin palitan ng isang magarang barko, yung BRP Sierra Madre doon? Hatakin man yun ng Chinese, o sige, inyo na. May kapalit. Wag lang basta, paano naman hindi yun aapihin doon? Talaga namang mukhang aping-api. At tayo po, mga kababayan kong Pilipino, tayo po ang nagpapaapi sa mga sarili natin. Kasi ginagawa nating dugyot, kaapi-api ang mga sarili natin. Diyan lang, tingnan natin dyan sa yung BRP Sierra Madre. It's a proof na tayo mismo, binababoy natin ang mga sarili natin. Wala tayong pagpapahalaga sa mga dignidad natin, sa mga sarili natin, sa lahi natin. Mahal na Pangulong BBM, ako po'y nananawagan sa inyo, huwag po yung diplomatic protest. Ano ba yun? Yung note verbal? Ano yun? Nakailang note verbal na po ba? Lahat na administrasyon ginagawa yun? Nakikinig ba?
Immune na po sa note verbal at diplomatic protest ang China. Immune. Ibig sabihin, na paki. Wala na silang pakialam ano man ang kasi hanggang note verbal lang po tayo, yun lang ang kaya nating gawin. Una po nating gawin ay palitan yung barko doon ng isang bongga. Kumpleto kagamitan. May freezer, refrigerator, washing machine. Lahat ng pangangailangan sa isang smart city. Complete with communication. Mayroon ba yung BRP Sierra Madre? Wala nga kuryente. Lagyan ng kuryente ng wifi, internet connection, solar. Fortress nga. Para naman maging kampante at maayos naman yung kinalalagyan ng mga sundalo natin doon. Yung huwag nang maghatid-hatid pa ng maghatid man mga siguro mga once in 3 months. Pag magpapalit siguro ng siyempre nagpapalit lang naman sila yan ng naka-duty. Hindi naman pwedeng forever sila doon. Pag nagpalit ng hindi yung every week nagpupunta doon tapos biglang hinarang o di gutom naman yung abuti ng mga tao doon. Nakapagbigay po tayo ng ilan ba? $500 billion sa Maharlika Fund. Ano ba naman yung 1 billion? 1 billion peso worth of a bonggang barko. Complete with facility, communication, electrification, power, tubig, everything. Mga equipment and weapons. Yeah, complete with weapons. Mga kanyon. Not only water cannons, but kanyon mismo. Tutok. Ganun dapat. Ang dami-daming pera ng Pilipinas, oh. Ang dami-daming pera po na napupunta lamang sa korupsyon. Napupunta lang sa mga politiko na ang sasarap ng mga buhay. Nandiyan dyan sa air-conditioned room. At ang mga perks and allowances, my goodness. Karamihan naman dyan, hindi naman talaga mga qualified. Naupo lang dyan dahil sa pagiging sikat. Bakit hindi natin bigyan ng magandang buhay yung mga nandoon sa nagbabantay sa karagatan? Yan po ay isang sinyales ng pagpapahalaga sa sariling tao, sa empleyado. They are considered government employees. Pagpapahalaga sa sarili, diyan mo makikita po kung anong klaseng government meron tayo. Anong klaseng politics, governance, culture. Yan po ang BRP Sierra Madre. Yan ang salamin ng kung anong klase tayong Pilipino. Kaya naman tayo binabastos kasi tayo mismo ginagawa nating kabastos-bastos ang mga sarili natin. Ano po masasabi ninyo mga kabayan? Totoo ba yung sinasabi ko? Please comment down below. And kung nagustuhan nyo po, like and share. Marami pa po akong gusto sabihin kaso mahaba na. Baka hindi rin naman ninyo tinatapos Hanggang 7 minutes lang, 5 minutes. Sige po,
Maraming salamat sa panunood at pakiabangan po yung mga susunod kong videos. Thank you. Peace.